Magandang araw mga bata! Magandang araw po, Teacher Julissa. Arlie, paano ka magtumayo dito at pamanahan ang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Napatigabayan niyo po kami sa mga gawain gagawin namin sa araw-araw. Napatigabayan niyo rin po ang aming guro sa pagtutulong niya po sa amin. Amen. Magandang araw ulit mga bata! Magandang araw po, Teacher Julissa. Nasasabi ka ba kayong matuto? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, habang ako ay nag-check ng iyong attendance, maaari niyo bang ayusin ang hanay na inyong mga upuan at pututin ang mga basura? Samantha, meron pa lumiban sa klase ngayon? Wala po. Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, nais ko muna ipabasa sa inyo ang mga pamantayan natin sa klase. Maaari niyo ba itong basahin lahat? Una, Makinig sa guro. Taas ang kanang kamay kapag may itanong. Respeto ang guro at ang bawat kaklase. Maging aktibo at huwag maging maingay sa klase. maasahan ko ba ito lahat sa inyo mga bata? Oo! Ngayon, uumpisahan natin ang ating klase sa isang simpleng aktibidad. Kakailanganin ko ang inyong partisipasyon ngayon. Ang gustong sumagot ay pupunta dito sa harapan. Okay? Ay pupunta dito sa harapan at itala ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagpindot sa computer. Okay. Una, sino ang gustong sumagot? Okay, Julina. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ang nakikita mo sa larawan, teacher, ay isang klase na nagdadasal. Okay? Magaling! Magaling! Teacher! Chester? Ano nakita mo sa larawan, Chester? Magaling. Sunod na larawan. John Paul? Ano ang nakikita mo sa larawan? Kasama ang pamilya ni Bill. Sige nga. Sige nga. Kala mo isa. Kasama ang tropa. Magaling ang John Paul. Panghuling larawan. Sino gusto sumagot? Ako, teacher. Gilbert? Mahusay, Gilbert. Ngayon, nais kong ipabasa sa inyo ang ating layunin ngayong araw na ito. Sa pagkatapos ng itinasang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang Nagkakalakay ang mga tungkulin kaakibat ng bawat karapatang tinatamasan ng tao. Magpapakita ng pag-unawa sa paksa sa pamamagitan ng paglaho sa mga aktibidad at pagpapahalaga sa kahalagahan ng mga karapatang pantao. mahusay mga bata. Ang mga layunin ito ay ang ating aaralin sa araw na ito. Ngayon, hahatiin ko ang klase sa tatlong grupo. Ito ang pangkat una, pangkat dalawa, at ang gagawin ninyo ay dudugtungan niyo ang bawat pangungusap. Merong mga larawan na nakaangkop sa
inyong Manila, sa inyong chart. At dudugtungan nyo kung ano ang kasunod na salita base sa larawan na inyong nakita. Okay? Ito ang pangkatuna. Huwag niyo muna okay, bumuo kayo ng maliit na bilog. Maliit na bilog. Meron naman kayo tatlong minuto. Meron naman kayo tatlong minuto para sa gawa ng aktibidad. Tapos na po, Hanap buhay. tapos na po. Tapos na po dito. Karapatan makapag. Para i-edit dito ang pagkatapos nyo. At Karapatan makapagtayo. bumalik ko lang kayo sa inyong dati pwesto. Ngayon, mga bata, base sa inyong kinuha aktibidad, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa mga karapatang pantao. Ngayon, ating pagnilayan ang inyong mga sagot. Group 1, bakit salita ang inyong sinagot dito? Ano kaya ang inyong napansin? Dahil may salitang lumabas sa inyong bibig. Tama, salita. Sa pangalawang larawan naman, importante ba sa inyo na makapag-aral? Opo! Galing. Ayun, group 2. Ano ang salita namin? Ito yung anak. Batas mo. Batas mo. Magaling, batas. Importante ba na meron tayong batas, mga bata? Opo! Okay. Pangalang larawan naman, ano ang mga salita na inyong hanap buhay po? Magaling. Sa inyong bahay ba, sino ang naghahanap buhay? Si mama po. Si papa. Magaling. Si nanay, si tatay ang naghahanap buhay. Bakit importante na meron tayong hanap buhay? Magaling, mga bata. Para mabuhay. Dito naman tayo sa pangatlo. Ano ang salita inyo na dugtong? Bakit sa larawan ninyo nakita? Kaunlaran. Tama, mga bata. Meron ba kayo yung talento, mga bata? Meron! Wow. Magaling naman kung ganon. Dito, base sa larawan, ano ang inyong Karapatang boto. tama? At dahil dyan, ang bawat grupo ay makatanggap ng puntos. Ngayon, dahil nalaman niyo na at nasagot niyo ng mabuti ang aking mga katanungan, para mas mapalinang niyo pa ang inyong mga kaalaman, at ating tatalakayin ang mga karapatang pantao. Ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naayon sa batas. Bilang isang demokratikong bansa, ang Pilipinas ay lubhang pinapahalagahan ang karapatan ng bawat mamamayan. At ang mga karapatang pantao ay nauri sa limang uri. Ito ang karapatang sibil,
karapatang pangkabuhayan, karapatang panlipunan, karapatang nasasakdal, at ang mga karapatang ng mga bata. Ang una sa mga karapatang ito ay ang mga karapatang sibil. Ang karapatang sibil ay tumutukoy sa pagtamasa ng mga mamamayan sa kapayapaan at kaligayahan sa buhay tulad ng sumusunod. Mga bata, maaari niyo magbasahin. Karapatang mabuhay, karapatang magsalita at karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang, karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Husay. Ang pangalawang uri naman ng karapatan ay ang karapatang pangkabuhayan. Ang karapatang pangkabuhayan ay makakatulong sa pangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan. Tulad ng sumusunod, maaari niyo bang basahin lahat? Karapatan sa edukasyon, karapatang pumili ng propesyon o hanap buhay, karapatan sa pagmamay-ari, karapatang bayaran ng wasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan, karapatang makinabang sa likas na yaman. Husay. Ang pangatlong uri naman ng karapatan ay ang karapatang politikal. Ang karapatang politikal ay ukol sa kaugnayan ng mamamayan sa pamahalaan at sa mga gawain itong politikal tulad ng sumusunod. Maaari niyo bang basahin? Karapatang umoto at makilahok tuwing mayroong halalan, karapatang magpetisyon, karapatang magsalita, maglimba at magtipon-tipon, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas, karapatang gumanap ng tungkulin pampubliko. Galing. Ang ikaapat namang karapatan ay karapatan kapag nasasakdal. Ang karapatan kapag nasasakdal ay isang karapatang sibil. Pinapangalagaan ito ang isang nasasakdal laban sa isang kasalanan sa pamamagitan ng makatarungang paglilitis. Kasama sa karapatang ito ay ang mga sumusunod. Lahat, Karapatang parinig sa hukuman, karapatang malaman ang kaso laban sa kanya, karapatang kumuha o pumili ng magaling na abogado, karapatang tumanggap ng sapat na tulong, karapatang magkaroon ng testigo. slide. Ang panglimang karapatan ay ang karapatan ng mga bata. Ang karapatan ng mga bata ay isang pandaigdigang kasunduan ng mga karapatan ng mga bata or the Universal Declaration of the Children's Rights na binubuo ng samahan ng nagkakaisang bansa o United Nations upang matugunan ang mga abuso sa mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga sumusunod ang nakapaloob sa nasabing kasunduan. Mga bata, maaari niyo bang basahin? Karapatang mabuhay, karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, karapatang alagaan at mahalin ng magulang, karapatang maging malusog, karapatan sa sapat na pagkain, damit at tirahan, karapatang magpahinga at makapaglaro, karapatan sa sapat na edukasyon. Say, mga bata. Ngayon, ano nga ang limang uri ng karapatang pantao? Una ang karapatang sibil. Husay. Pangalawang karapatan, karapatang hanap buhay. Pangatlong karapatan, political teacher. Mahusay. Pang-apat na karapatan, karapatan nagsasakdal. Mahusay. Ang panglimang karapatan, ano? Karapatang nakakata. Husay, mga bata. Ngayon, ilalapat natin ang inyong natutunan sa pamagitan ng pangkatang gawain. Sa parehong grupo, gagawa naman kayo ng gawain. Upon, maaari nyo bang basahin ang inyong aktibidad? Pagkakalaan ng isang sitwasyon kung saan pinapakita ang kahalagahan sa karapatan ng pagboto. Naintindihan nyo ba? Opo. Magsasagawa kayo ng isang sitwasyon, ang inyong gagawin ay isang pagsasalita.
Magsasadula kayo ng isang sitwasyon kung saan pinapakita nyo ang kahalagahan sa karapatan ng pagboto. Okay, pangalawa, maaaring magpasahin ang instruction. Umuwi ng isang larawan na ipinapakita ng karapatang pangkabuhayan. Naintindihan nyo ba? Opo. Okay, mahusay. Group 3. Gumawa ng isang maikling tula na may kinalaman sa karapatan na makapag-aral. Naintindihan nyo ba? Group 3. Opo. Okay. Meron lamang kayong Ngayon, meron kayong criteria na inyong susundin para sa inyong gagawin aktibidad. Meron naman kayong 3 minuto para maghanda. Ito yung sa group. Tapos, natagupin yung pinuto, kasi kung ayaw lang, yan, presentahin nyo, gagawain nyo sa harapan. Okay, At ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakaya. Ibasa sa Tinod Mga Bata. 35. Tapos na po, teacher. Galing. Maaari nyo na basa sa harapan ng inyong mga sagot. Sino gusto sumagot sa unang Teacher. region, sir? Basahin mo na. Sabihin mo ang inyong sagot. Karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang aking pong sagot ay karapatan ng mga bata. Mahusay, yes, sir. Ang karapatan magkaroon ng pangalan at nasyonalidad ay isang halimbawa ng karapatan ng mga bata. Sa pangalawang numero naman, sino gusto sumagot? AR? Karapatang mapinapang sa likas na naman. Ang sagot ko ay karapatang pagkabuhayan. Mahusay. Sa pangatlong numero naman, John Paul? Karapatang bumoto. Letter religion. Karapatang? Mahusay, John Paul. Sa pangapat na numero naman, okay, Julian? Karapatan ng bantay at proteksyon sa batas. Ano yung sagot? Karapatan sa Mahusay, Julian. Ang sagot ay ang karapatan kapag isangat. Sa panglimang numero naman, sino gusto sumagot? Samantha. Sige, Samantha. karapatan Magsalita. karapatan sibil po. Mahusay, Samantha. Ang karapatang pagsalita ay isang uri ng karapatang sibil. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating aralin, nais ko muna, bilangin ang inyong mga score. Ang isang puntos ay katumbas ng 10 puntos. Okay, bilangin pangkatuna. 10, 20, 30. Okay, ang pangkatuna ay nakuha ng 30 puntos. Pangkalawa, 20. Ang pangkalawa ay nakakuha ng 20 puntos. Pangkatatlo, 10, 20, 30, 40, 50. kasi ito ang nanalo. Go!
Ngayon, maaari niyo pa kunin yung mga kwaderno at isulat ang takdang aralin. Okay? Basahin niyo muna ang paluto, mga bata. Sa isang buong papel, sumulat ang isang refleksyon hinggil sa halagaan ng karapatang mga tao. Bilang isang bata, gaano kahalaga para sa iyo na makamasa at makahalagaan ng mga karapatan bilang isang mabayang Pilipino? Naiintindihan niyo ba ang inyong takdang aralin? Ano ba kayo? Anong? Okay. Yun lamang at doon lamang nagtatapos ang ating aralin ngayon. Paalam na, mga bata! Paalam na po, Teacher Juliza!